Ang ating minamahal at kapatid ko sa pagkapari, relihiyoso at disisano na naglilingkod dito sa ating Diocese ng Antipolo. Father Vicentico, ang ating butihing rektor at parish priest ng ating Pandayusisan Dambana ni San Pablo ng Cruz at Birhen ng Fatima ng Marikina Coronada. Father Joselito, ang ating butihing Vicar Foreign. Ang malingkod ng ating simbahan, ang ating Parish Pastoral Council sa panguna ni Brother Roberto, ang chairperson ng ating Pontifical Coronation Committee, Hermano Manny, mga kasamahan, ang ina ng ating barangay na nasasakupan ng ating parokya, Kapitana Jean. Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa ina ay palaging may sorpresa. Mula sa nanay, palagi siyang nagbibigay. Ang nanay ay palaging nag-aalay. Kung babalikan natin sa ating alaala na kung saan mula ng ating gawin at hiniling sa Roma na ang ating Birhen ng Fatima ng Marikina ay maging koronada, mga kapatid ko, tuloy-tuloy na ang biyaya sa atin. Umaagos na ang pagpapala sa atin. At ngayon nga ating itinatanghal, ating pinapahayag ang spiritual training ng ating simbahan, ng ating parokya doon sa Roma. At alam natin, sa isang ina, maraming sorpresa at patid natin na kung saan aagos pa rin ang biyaya para sa atin. Ano kaya ang susunod mula sa ating mahal na ina? Higit pang pagpapala, higit pang biyaya. Amen po ba? Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Napaganda sapagkat sa pagtatalaga ng ating unang rektor, Father Vicentico, ang buong daigdig, ang inang simbahan ay nagdiriwang. Napaganda at makaisaysayan na itinalaga natin ang iyong pagiging unang rektor sa kapistahan ng tagapagtatag ng inang simbahan, San Pedro at San Pablo. At makikita natin na kung saan kumikilos ang Diyos, gumagalaw ang Diyos sa kanyang panahon at pamamaraan ay mayroong nais iparating ang Diyos. At ito ang nais iparating sa atin sa pamagitan ng kapistahan ng ating mamahal na patron ng inang simbahan, San Pedro at San Pablo. Ano po ang nararapat nating pagnilayan o tatandaan mula sa kanila? Sa kanilang buhay sa lupa at bilang pangunahing alagad ng Panginoong Hesus, sila ay mayroong magkatulad na karanasan. Sila rin, tulad natin, ay tumalikod sa Panginoong Diyos. Sila rin ay nadapa. Sila rin ay nagkanulo sa ating Panginoong Hesus. Sila rin ay may pagkakamali at naging mahina. Subalit hindi natapos doon sa kanilang pagtalikod, sa kanilang pagkanulo, sa kanilang pagkadapa. Makikita natin, ibinangon ng Diyos, itinayo ng Diyos, pinagkatiwalaan ng Diyos. 3 beses na ipinagkaila ni Pedro Jesus ang tugon niya, hindi ko kilala ang taong iyon. Mateo chapter 26 verses 70, 72, 74. At tumilaok ang manok ng 3 beses. At ngayon, binibigyan ng pagkakataon na kung saan ipahayag niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagkilala
sa pinasang Ebanghelyo, Pedro, ako ba ay iniibig mo? Binura ng Diyos ang pagtilaok ng manok sa pamagitan ng kanyang tanong. Siya mismo nagsalita, Pedro, ako ba ay minamahal mo? Merong kwento batay sa tradisyon ng inang simbahan na marahil ay inyo nang narinig, subalit maganda na muli nating balikan at ulitin. Noong taong 64, ang mga Kristiyano ay inuusig, hinuhuli at pinahihirapan hanggang mamatay. Doon daw sa daan na tinatawag na Via Appia, si Pedro ay nagmamadaling naglalakad tungo sa pagtakas sa nangyayaring pagpaparusa at pagpapatay sa manananalig kay Jesus. Siya'y patakas. At nakasalubong ni Pedro si Jesus. Si Pedro ay nagtanong sa wikang Latin na salita noon, Quo vadis Dominus, nang ibig sabihin, saan ka pupunta, Panginoon? Tumugon si Jesus at sa ating salita ay, sa Roma upang muling maiyalay ang aking buhay para sa aking mga kawan. At si Pedro ay nagsisi, bumalik sa Roma at ibinuwis niya ang kanyang buhay para kay Jesus. Si Pablo ay nagsimula bilang mag-uusig sa mga unang nananalig kay Jesus. Ayon sa mga gawa ng mga alagad, Kabanata 9, talata 4 hanggang 5, ay walang hangad si Pablo kundi parusahan at patayin ang mga alagad ng Panginoon. At papuntang Damasco siya'y nahulog mula sa kabayo. Narinig ang tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? At batid natin, ang tinig ay walang iba kundi si Jesus at siya ay nagbalik loob. Dalawa lamang palagi ang tanong ni Jesus, ako ba ay iniibig mo? O kaya, bakit mo ko inuusig? Dalawa lamang ang tanong ng Diyos sa atin. Ako ba'y iniibig mo o kaya bakit mo ko inuusig? Ano po ang aral sa atin? Mga kapatid, una, mula sa Diyos ay palaging may pag-asa pa. Sa Diyos hindi pa huli ang lahat. Anuman ang naganap sa buhay natin o kahit anuman ang ginawa natin sa Diyos, siya pa rin ay umaasa sa atin sa ating pagbabalik loob at sa ating pagbabagong buhay. Huwag po nating sabihin, ganito na lamang ako. Huwag po nating idahilan, wala na akong magagawa. Huwag po nating isipin na tayo mahina o marupok. Meron pa po tayong pag-asa sa buhay na ito. At ang pag-asa natin ay ang Panginoong Diyos. Balikan lang natin ang Diyos. Sa Kanya tayo tumawag, siyang ating lapitan. Magtiwala ka sa Diyos at siya'y ating asahan sa buhay na ito at ang pangarap mo ay magaganap. Ang kahilingan mo ay darating. Ang lahat ay lumilipas, may hangganan ng kapangyarihan at katungkulan. Lumilipas ang husay at galing, nauubos ang kayamanan, kumukupos ang kagandahan, may katapusan ang lahat. Ang Diyos lamang ang walang hanggan. Kaya naman sa Diyos tayo umasa. Ang Diyos ang ating pag-asa sa buhay sa daigdig na ito. Father Vicentico, nariyan ka. Tulad ni Pedro at ni Pablo, meron kang susi at meron kang espada. At yan ang katangian ng dalawa. Susi, kayamanan.
espada kapangyarihan. Gamitin mo ito upang sila ay bigyan ng pag-asa. Nariyan ka sapagkat inaasahan ka ng Diyos. Nariyan ka sapagkat ikaw para sa Diyos ang pag-asa ng kawan. Sa susi at espada, isama mo sila sa Kanya na makilala, makasunod, mahalin ang Diyos, makapaglingkod at makapiling ang Diyos. Nariyan ka, may espada at may susi, tulad ni Pedro at Pablo, sapagkat ikaw ang aming pag-asa sa simbahan na ito. Ikaw ang aming pag-asa sa Marikina. Amen po ba? Mga kapatid, ikalawa, una, may pag-asa pa. Mga kapatid, ikalawa, nariyan mula sa Diyos ang palaging pagpapatawad. Ang Diyos ay punong-puno ng awa, siya'y patuloy na sa atin ay nagmamahal, at ang pagmamahal ng Diyos ay hindi magwawakas. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi mababawasan. At dahil dito ang Diyos ay patuloy na sa atin magpapatawad. Tandaan po natin, hindi matatapos, hindi magwawakas ang pag-ibig ng Diyos, at dahil dito paulit-ulit siyang magpapatawad sa atin. Mga kapatid, tanggapin po natin, hindi maglalaho ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Hindi sasabihin ng Diyos sa atin, quits na tayo, break na tayo. Hindi po. Naroon ang Diyos, palagi sa atin naghihintay, nag-aabang at nagmamahal. Ang tanong sa iyo ng Diyos, ako ba ay iyong iniibig? Ang Panginoong Diyos ay patuloy na magbibigay sa atin ng pagkakataon na magsisi at magbago. Kahit madalas ang ating pagkakasala, madalas pa rin ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Kahit ang ating kasalanan ay paulit-ulit, kahit ang ating pagkakamali ay paulit-ulit pa rin tayong papatawarin ng Diyos. Ang Kanyang kapatawaran ay paulit-ulit nating matatanggap. Mga kapatid, hindi mahalaga sa Diyos ay kay nadapa. Ang mahalaga sa Diyos ay yung pagkadapa tayo ay bumangon. Hindi mahalaga sa Diyos na tayo tumalikod sa Kanya. Ang mahalaga sa Diyos sa ating pagtalikod, tayo ay nagbalik loob. Hindi mahalaga sa Diyos na tayo nagkasala. Ang mahalaga sa Diyos, sa iyong pagkakasala, ikay nagtitika at humingi sa Kanya ng awa. Humingi sa Kanya ng awa. Katulad ng naranasan ni Pedro at Pablo, tayo rin ay Kanyang papatawarin. Mahirap, Father Vicentico, ang maging rektor. Mahirap ang maging pari. Pero ito ang tatandaan mo. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. At hindi ang Diyos magpapabaya sa iyo. Nilagay ka ng Diyos diyan sapagkat alam ng Diyos na kung saan siya ay punong-puno ng awa sa iyo at sa kanila. At tandaan mo, tayong nabibigatan, tayong nahihirapan, at minsan na kung saan ang ating krus ay bumibigat at ang pasanin ay lalong nakakaroon sa atin ng pag-aalinlangan. Subalit tandaan mo, nilagay ka ng Diyos diyan sapagkat upang makita mo ang Diyos ay mawain, ang Diyos pala ay makapangyarihan, ako ay palagi niyang tatanggapin. Amen po ba? Mga kapatid, ikatlo, sa kabila ng lahat, ang Diyos ay nagtitiwala sa atin.
Sa kabila ng ating mapait na kahapon o madilim na nakaraan, ang Diyos ay patuloy sa atin nagtitiwala. Sa kabila ng ating pagkakamali, ang Diyos ay patuloy naniniwala sa ating kakayahan, kabutihan at kagalingan. Nagtiwala ang Diyos kay Pedro at Pablo. Itinaya niya ang kanyang sarili para sa kanila. At dahil ito, mga kapatid ko, ibinigay nila ang kanilang buhay para sa Panginoon. Inalay nila ang kanilang kalakasan, kalusugan sa kanyang kawan. Tinatanggap ng Diyos na meron tayong kabutihang magagawa. Nananalig ang Diyos na meron pa tayong may pamamalas na maganda para sa Kanya at sa ating kapwa. At ito ipinakita ni Jesus kay Pedro at Pablo. Ipinakita ni Jesus ang pagtitiwala niya kay Pedro ng kanyang sabihin, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Mateo Kabanata 11. Father Vicentico, hindi ba tulad ng naganap noon ay nangyayari ngayon, tinanggap mo ang susi ng tabernakulo? Ito'y nagpapahayag na kung saan ang iyong pangunguna, ang iyong pamumuno tulad ni Pedro sa inang simbahan para sa iyo dito sa Marikina, dito sa ating parokya. At kay Pablo, sinabi ni Jesus, ang lalaking ito ay magiging pili kong kasangkapan upang dalhin ang aking pangalan sa mga bansang pagano at sa kanilang mahari at sa manak din ng Israel. Aklat na magawa ng alagad, Kabanata 9, talata 15. Ito ay larawan ng mataas na tungkulin at isang dakilang misyon na ipinagkatiwala kay Pedro bilang alagad ng mga Hentil. Napaganda sapagkat sa pamagitan ng simbahang ito ay koronada. Maganda sapagkat sa pamagitan ng simbahan ito na Gemellato sa Roma. At sa susunod pa, makikita natin merong ipinagkakatiwala sa iyo ang Diyos. Merong kang misyon mula sa Diyos. May pinagagawa sa atin ang Diyos. Higit pa sa ating tinanggap ngayon, koronada at Gemellato. Meron pang ibinibigay upang ipahayag mo tulad nangyari kay Pablo ang simbahang ito. Hindi lamang sa Marikina, hindi lamang sa Rizal. Mga kapatid ko, meron pa. Ipakilala mo, ipinagkatiwala sa iyo. Mga kapatid, nagtitiwala ang Diyos sa ating kakayahan at katayuan. Maging sino man at sino man tayo sa daigdig na ito, merong ipinagkakatiwala sa atin ang Panginoong Diyos. Merong inaatang ang Diyos sa ating balikat. Meron siyang ibinibigay na tungkulin na tamang-tama lamang para sa iyo at ikaw lamang ang makakagawa at titiyakin ng Diyos na lahat ng ito ay yung magagampanan, magagawa at pagtatagumpayan. Sino ba makakaisip? At naisip mo na ba, magagawa pa natin? Magiging koronado ba tayo? Magiging Gemellato ba tayo? Pero tingnan po natin, kumilos ang Diyos, gumalaw ang Diyos, at nakita natin ngayon, nagtiwala ang Diyos, merong ipinagkatiwala sa atin ang Diyos. Sa kapistahan ng ating mahal na pangunahing patron ng inang simbahan, Pedro at Pablo, sa iyong pagtatalaga bilang unang rektor, sa ating pagdiriwang ng Gemellato ng ating simbahan, sa ating pagdiriwang at pag-alala ng ating pagiging koronada, mga kapatid ko, tandaan po natin,
may pag-asa. Ang Diyos din ay umaasa sa atin. Ang Diyos ay may awa at sa atin ay magpapatawad. At higit sa lahat, ngayon sa atin, nagtitiwala ang Diyos, meron pa rin siyang ipinagagawa sa atin. May pag-asa, may awa, at kapatid ko, meron siyang ipinagkatiwala, meron pa rin siyang ipinagagawa sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.